Okay, ganda ng ating musika. Okay, ganda. Frustrated singer ka ba na tulad ko? O sadya ng linya mo na lang talaga ang pagkanta? Ay, alam mo ba na pwede mong gamitin ang music para ikaw ay kumita at magpayaman? Ha? Talaga? Paano? Kung gusto malaman, tapusin mo tong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Disclaimer po, I'm just here to share business ideas and expertise on monetizing your skills. Itong mga ideas na ipipresent ko is meant to inspire. Kung gusto nyo pang malaliman na kaalaman, I recommend seeking guidance from experts in your chosen field. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Siyempre, pag-uusapan po natin kung para sa mga tao mahilig magkaraoke, itong talent mo, hindi mo ba alam na pwede mo ng pagkakitaan at gawing negosyo? So, bibigyan kita ng mga business ideas na pwede mo pasukin paglarangan ng musika. Okay? May talent ka ba? Okay, una, number 1, online music lessons. Mag-offer ka. Kunyari, magaling ka. Do, 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 do. Me, 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 me. Mga music lessons, hindi lang pagkanta. Pwede sa guitar, pwede sa piano, pwede sa drums. Ay, paano ka makakuha ng kliyente? Social media. Tugtog ko lang. Pakita mo. O, turo ka. Pagkatapos yun, mag-before and after ka. Kuha ka ng mga student testimonial. So, highlight their success stories. And then, charging mo dyan sa mga online music lessons. Siyempre, mahina ng mga 500 pesos per hour. Kung face-to-face, pwede ka pa mag-charge ng 750 to 1,000 kasi pupunta ka mismo. Yummy. Number 2, ito. Walang puhunan din. Aside from your talent, gumawa ka ng music blogging or podcasting. Dito, pwede ka mag-share ng mga reviews, interviews, insight of music industry, or if not naman, may mga nakikita ako, yung anong ginagawa lang niya, kinikritik lang nila yung mga kumakanta. Ay, grabe, talentado nito ha. O, ay, naku to, ano to, lip sync to. Ay, ito, fake to. So, nagigets mo, create your own brand. Collaborate with industry experts. Or if not naman, you do mga reviews, di ba? At pag dumami na, syempre, ang followers mo, ang kikitain mo dyan, ka-friendship, mga sa 10K, pataas. And then, third po, ito, since marunong ka naman sa music, marunong ka sa instrument, next naman, pwede ka nang gumawa ng music production services. So, ang gagawin mo naman, syempre, wala kang studio, pero marunong ka. Pwede ka makipag-collab sa mga artists. Pwede ikaw mag-recording. Pwede ikaw gumawa ng producing. Pwede ikaw mag-mastering. Pwede ikaw mag-mixing. Syempre, mag-offer ka ng package deal and discount. Para ang gagawin ng tao, syempre, kung gusto mo, ako nang iisip ng lahat since alam ko yung paano mag-umpisa hanggang pag-publish. Uy, alam mo per project, mga magkano? Mahina ng 20,000 pataas. Meron nga ako nagpagawa isang kanta eh. Pakinggan nyo tong kanta na ito. Teaser lang. Ito, binayaran ko. Ay, mga friendship, ha? Hindi 30,000, hindi 50,000, hindi 100,000. Basta, mas mataas pa dyan sa sinabi ko. Yan ang na-charge sa akin for this song. At next naman, ito po. Syempre, kung magaling-galing ka na, meron ka na talagang kliyente at meron ka ng pera, pwede ka na mag-start ng Music Education Center. Dito na papasok ang tinatawag na courses, composition, performance, competition. Para sa mga tao naman na meron ka lang talent pero wala ka pang resources, wala ka pang pwesto, huwag ka mag-alala. You can partner with local schools and community. Diba? Pwede ka mag-offer ng after-school program or summer camps. Tapos, profit sharing ka ng school. 20-80, 70-30. Mas malaki syempre sa'yo. Ikaw, sila lang magmamarket at gagamitin mo ng lugar. Ang pwede mong kitain dito, friendship, 50,000 and 6 digits per month. At alam nyo ba, marami pong taong nai-stress paminsan-minsan. At alam nyo ba, music is a form of therapy. Di ba pag nainis ka, bigla na lang nakikinig ka ng mga worship song, parang nakakalma ka. Pwede ka mag-offer ng mga therapy session for individuals na may mga special needs at mga may mental health issues. So, paano mo malaman yan? Simple, partner with healthcare facilities, schools, community centers, LGU. Sabihin mo kung may mga concerns tungkol dan, kung kailangan ng tulong ko, pwede kang magbigay ng serbisyo. Alam mo, pinaka-best niyan also to raise awareness about what you're doing, social media. Libre naman. Kaya mag-post ka. At dito, pwede ka na kumita ng additional 20,000 to 80,000 pesos per month. Pero bago tayo magpatuloy, kakamustahin mo natin si Christopher Rain Mascarina. At syempre, MJ Laurel. At syempre, si Amy Rose Malet. Thank you very much. And then from there, pwede ka na mag-start kung may pera-pera ka na. Music merchandise business. T-shirts, posters, accessories. Ito po yung nangyari po sa amin. FYI, ako po isang dating Howie Boy po ni Randy Santiago. Yes. Nung sobrang sikat niya, kami po ang nag-print ng posters. Okay? Pagkatapos ng posters, ang ginagawa po namin, pinapipirma po namin kay Kuya Randy. Wow! Di ba? May posters, may pirma. Kung gusto niyang posters, okay, posters lang. Noong 1980 plus yan, binibenta ko ng 50 pesos ang poster or 100 pesos. Pag may pirma, 500 pesos.
Di ba, nagigets nyo? Grabe nung panahon na yun, sobrang sikat po ni Kuya Randy Santiago talaga. Kung kayo ay umabot po sa panahon na yun, please, pakitype na lang. And then, if you ever create a good merchandise for a band, lalo na mga K-pop na yan, ay naku, mahina na mga 30,000 to 100,000 pesos ang pwede mong kitain per month. You know what I mean. And then next, also, isa pa, kung may pera ka na, may connection ka na, di mag-set up ka na ng music instrumental retail store. Pwede ka na magbenta. And FYI, lahat pala ng mga yan, karamihan po, yung mga ganun nakikita nyo, hindi nila binabayaran yan. Ang tawag po namin dyan ay consignment. Pag may benta, tsaka ka magbabayad. Kung wala, isosoli mo lang. So, with this, alam pwede mong gawin online na muna kung ayaw mo ng pwesto, pwede kang kumita ng additional 20 and above. Or right now, pag ikaw naman, ladies and gentlemen, meron ka ng existing na gitara, amplifier, meron ka na ng existing na drum set, alam mo ba, pwede mong pagkakitaan. Paano? Music, equipment, rental services, pati ilaw, lahat. Nako, you can offer package deal for event planners, promoters, mga may concert. Lalo na, hindi ko makalimutan to yung kaibigan ko na si Arnold Begafria dati. May kapartner siya, ang pangalan niya ata si Martin. Force Inc., yung isa pang matagal na sa industry, nagpapang rental services, Vitan, V-I-T-A-N. Grabe Nung 1980s, kung mag-rent po kami ng mga equipments, mahina ng 20,000. Mahina na yun. Umaabot pa ng 6 digit, depende kung gaano kalaki. So imagine mo, one time mo lang bibilin, paupahan mo ng papaupahan until na mabawi mo. And pag nabawi na, tuloy-tuloy na income. At para sa mga tao na talagang dumami na ang pera sa ganito, gusto mo pa rin ituloy ang linya, ito ang bubulong ko sa'yo. Pwede kang mag-open ng music theme or cafe, di ba? Or bar. Iba yung ambience di ba? Pag may live performance ka, may open mic ka sa gabi, di ba? So, syempre, kukuha ka ng mga regular events, regular mga singers, promote through social media, di ba? Parang na rin siyang comedy bar di ba? Ito naman music naman siya, kantahan. Dito pwede ka na kumita ng maganda-ganda 6 digits to 7 digits income per month. And last but not the least, Shinky, ayaw ko ng ganito, ayaw ko ng hassle. Sige, kung ayaw mo, since may expertise ka naman, ito, walang puhunan. Pero pwede mo pagkakitaan, music event management. Ikaw na yung mag-organize ng concert, gigs, music festival, which I did in the early 80s. Bago ko nakilala si Randy Santiago, yung ginagawa ko ay produce concerts. So, anong gagawin nyo? I can still remember during that time, form of advertising lang is radio. So, I partner with radio station. Pero ngayon, pwede mo gamitin ng social media. At syempre naman, pwede mo na rin gamitin yung tinatawag natin na mga ads in order for you to attract the right people. At pwede mong kitain dito, mahina na 100,000 to 500,000 per event. So, kung makikita mo, ang sining po ng lalo na sa pag-aawit at kanta, malawak po. Pwede natin pagkakitaan yan. Gamitin mo itong hobby at talent mo at pakinabangan mo. So, sana naman nakatulong tong episode na ito. At kung nakatulong tong episode na ito sa iyo, pakitype tulong sa comment section and please share. Sa lahat ng sinare kong ideas, ano sa palagay nyo ang babagay po sa inyo? Mga friendship, if you like this episode, marami pa akong episode na ganito. 10 ideas para sa mga taong mahilig gumala. 10 ideas para sa mga taong mahilig kumain. 10 ideas para sa mga taong mahilig mag-drawing. Meron na po yan. Kaya nga panoorin nyo at mag-binge and don't forget to subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.